Ano ba yung mas gusto mo? Kumain ka ng mani or iko-corn ka? Ano Hi guys! And welcome back to our channel. My name is Janae. So ayun, for today's vlog ay talagang nag-vlog tayo. Alam mo kung bakit? Bakit? Oh my gosh, magluluksa tayo kasi kakain tayo ng mani. Actually, kaya ganito yung mga pagkain natin lately kasi kakapalengke lang natin and then mahilig talaga tayo sa mga ganitong pagkain, di ba? Tsaka mura. Ito, nabili natin siya ng 50 pesos. Tingnan mo ang dami, oh. Oo. Kumpara mo siya kung binili mo siya dun sa yung mga naglalako na ano. Shulale. Diba? Talagang 100 pesos siguro, ganito kadami. Pero ang tanong ko, paano ba siya lutuin ng maayos para masarap pa rin siya? Bakit? Ano ba yung lasa ng luto ko? Ng mani mo? Masarap yung mani ko? Ha? Maalat-alat. Seryoso, masarap yung pagkaluto. Masarap nga siya kasi pag kunwari, di ba, hindi mo alam paano siya tansyahin. Hindi siya ganun ka-enjoying. Nga masarap siya kasi ano. So, na-enjoy mo palang kumain ng mani, be? Ay, hindi lang. Pag pinersa, ganun. Ano nga ang ano? Ay, ito may sira. Oh, ito rin, may Ano ba to? Nabulok yung mani. Ay, hindi ko kakainin yung bulok na mani. Mabawang mani. Gusto mo ng mabawang mani. Ay, hindi rin, te. Ano to? Lason? Ang sekreto sa pagluluto ng masarap na mani ng Pilipinas, tansya-tansya lang. Tansya. Pag nilagay mo siya sa pan, parang at least ilubog mo man lang siya and then saktong ano lang amount of salt. Parang hindi siya ma-overpower kasi sobrang alat naman ng masarap niya talaga. Sino kung may gusto kumain ng napaka-alat na mani? Tapos, di ba nabili natin ito, hindi siya ganun kalinis. Kasi may lupa-lupa pa talaga siya. Kasi alam ko na talaga yung mga ganyang technique. Di ba nga, si tatay nagtatanim ng mani sa bahay? Yung tatay ko na yung mahilig din talaga sa mani. Mawawala yung lupang yun, ibabad mo lang siya. Ibabad mo lang sa water. Mag-iwalay din siya, magbe-breakdown din siya, and then ganun-ganun lang, kuskus balukos. Wait lang, siya na yung nakapokus sa mani. Meron tayong ano dito. Oh my gosh. Meron tayong corn. Mais. Usapan mais na. Nanonood ka ba ng corn? Yes. Bakit? Di ba masarap ang corn? Ano kasi nakakatuwa? Like, sino ba naman yung kabataan mo kung hindi ka na-expose sa sa totoong buhay? Mahilig ka manood ng porn talaga eh. Kasi doon mo nare-release yung tension sa loob mo nung bata ka pa. Yung parang hindi mo pa naipapalabas yung totoong mo. So, porn talaga yung nagiging solusyon. Gabi naman yung porn na. Saan ba yung nakikita? Dati kasi yung porn nasa DVD. Tapos, ngayon, we're living in a digital world. Marami ng sites. Tsaka, ang porn talaga, marami sa Twitter. Wala yung Twitter ngayon. Ay, X! Oh. Pero masarap ang corn. Masarap. Ako may tanong ako sa'yo. Ano bang gusto mong ano ba yung mas gusto mo? Kumain ka ng mani or iko-corn ka? Ano Gusto ko corn? Ano ka ba? Anong preference mo sa corn? Yung foreigner na corn o yung local na corn? Di ba yung maitim na corn? Meron, may mga maitim na corn. Siyempre ako, yung corn, mas gusto ko yung siyempre. Ito guys, wholesome na usapan to. We're talking about corn. Ano nga? Hindi mo pa sinabi. Kahit anong lahi. Basta yung corn Bakit may lahi ba ang corn? Kulay yung pinag-uusapan. Kulay pala. Yung lang, basta hindi maitim. Ha? Kailangan mo kulay. Okay. Bakit sweet ang sweet corn? Hindi, actually, meron yung sa palengke, may sweet corn, tsaka may malagkit. Yung malagkit, yung may white, tapos may mga violet, gano'n. By the way guys, this one, ibalik natin. Tag 10 pesos ang isa. Nabili natin to ng 10 pesos sa palengke. Mismo. Kasi pag bumili ka dun sa luto na, normally 20 ba? 15, ganyan? Oo. Mahal na siya. So kami talaga, mahilig kaming mamalengke sa bagsakan dito sa Davao. Ang tawag dun is bangkerohan. Doon talaga kami na mamalengke every time. So in fairness naman sa bangkerohan, pero meron ding season na, alam mo yun, yung parang mahirap
maraming hindi masyadong magulay, ganyan. Pero ngayon, since siguro kakatapos ng tag-ulan, ganyan, tag-ulan pa rin. Oo, tag-ulan pa rin. Marami silang produce ngayon. Actually, ang na-observe natin sa palengke na medyo nagkakaroon ng shortage ngayon is itlog na puti, itlog na manok. May nabasa kasi ako, sobrang init daw. Minsan naapektuhan yung pag-produce ng mga chickens ng itlog. Talagang akala ko tigisang corn muna tayo, tapos biglang biniretso mo na yung pagka-corn. So bata ka pa lang, favorite mo na ang mani. Ang hirap sa puti. Sa Luzon kasi, nakakatikim lang ng ganyang mga mani. Pag yun alam mo yung mga fiesta-fiesta, tapos may mga pumupunta doon yung mga nakakart, doon lang masyado. Pero dito sa atin, sa Mindanao, di ba pag umuwi tayo sa bahay, mani talaga. Like, pag okay na, pwede nang i-harvest yung mani ni tatay. Ano si tatay yung may mani, si nanay walang mani? Tapos sa Luzon kasi, sa Luzon kasi yung lang, tawag dito yung binibenta sa bus. Which is hindi na siya sulit. Kasi so mahal na kaya ngayon. Like yung imagine yung parang tonggaan na maliit. Mahal na talaga yung mali ngayon. Mahal na ang mali ngayon kasi pag hindi ka nagsumikap sa buhay, pag hindi ka nag-aral ng mabuti, hindi ka makakakain ng masarap quality na mani. Ano rin natin yan? Kasi mahal na yung mga mani ngayon. Mahal na yung mani ngayon. Kung gusto mo talaga ng makatikim ng mani, mag-aral ka kasi wala kang pambili. Pag wala kang matinong trabaho. Na-try mo bang tanim ng mani? Like, paano yung process niya? Ibababad mo muna sa water. Yung mani na galing na raw? Yes, yung binibili sa palengke. Yung puti pa, no? Instead of, frying it, imbis na piprituhin mo siya, bababad mo siya sa water, and then make sure na lalagyan mo siya ng yung insect na, yung balls. Yun ba yung mothballs? Ano yung gano'n? Basta yung gadlo. Kasi, para hindi siya kainin ng langgam. Oo. Yun yung technique. Isang proper way of crop rotation is yung pagtatanim ng mani. Palay, ganyan? Hindi. Kasi diba, pag kunwari tanim ka sa northern part sa Luzon, pag tanim ka ng tanim ng palay sa the same spot, after years ng pagtatanim, uubusan ng nutrients yung lupa, soil. So, ang isa sa mga suggestion na gagawin para maibalik yung nutrients ng lupa is magtanim ka ng legumes. Legumes is mani. Diba? Kasi, itong mga legumes na to, yung mga parang nitrogen from the atmosphere, kaya niya i-convert into parang fertilizer. So, pag hinarvest na tong mga roots na to, tapos naiwan yung mga dahon-dahon niya, ganyan, nagiging fertilizer siya ngayon doon sa lupa. Thank you for that information. Boring. Hindi. I mean, sobrang ito yung pinaka-basic way of doing that sa Northern Luzon. Pero hindi pa rin nagagawa ng mga tao doon. Kasi ang nangyayari kasi, ang na-observe ko doon, yung lupa, pagpalay ng palay, sobrang tumitigas, dry, ganyan. Pag tinaniman mo kasi nito, pag in-harvest yan, ginaganon diba nasa ilalim. So it helps. Diba na naaalog yung soil and all that. So and isang din kasi doon, parang debatable na is sometimes yung mga tao doon sa probinsya, if merong bagong idea, they're afraid in comparison to the old ways na tinuro pa ng kopong-kopong ng lolo nila. Kahit na beneficial, kahit anong explain mo, beneficial to gawin mo to, hindi nila they're not open. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. That's our mani and mani mukbang. Mais kwento. So yun guys, kung kayo ang papipiliin, ano ang mas pipiliin nyo? Mani? O corn? O corn? Mani versus mais.
So yun na guys, thank you so much at simahan mo kasi sa video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe. Hit that notification bell para updated ka sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us. See you in the next video. Bye!